afternoon ay magagaling po siya in Romans 7 verse 14 and in Romans 8:4. So, yung practicality po kung papaano nga ba mabuhay bilang isang Kristiyano. So, practical Christian living, it has to do daw pala with our entire life. So, when we say entire life po, buo siya talaga. So, kasali po dyan yung sa marriage, para sa mga taong kasal na. Ano yung mga kinakain natin? What we drink, what we wear, paano tayo magsalita? Even the joke, minsan na ina-utter natin. Saan tayo pumupunta? Sexual life, kasama po dyan. Our relationship with others. Sa mga nasasakupan, hindi lamang po sa ating mga kapwa mananampalataya, but even outside of the church po. Papaano tayo mag-respond kapag tayo ay na-offend? At kung papaano rin tayo mag-respond pag tayo naman ang naka-offend. Yung attitude po natin with regards sa pera, yung mga priority po natin sa mga buhay natin, as in po sa lahat-lahat po. Kaya siya entire life. James 2:10, sabi niya doon, for the person, all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's laws. So, sa Tagalog, ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba, pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. So, it is not enough to be morally upright po sa isang area lang ng buhay natin and then be found wanting in another. So, ganun lang din yon. So, for example, sa 10 utos ng Panginoon, kahit pasyam lang doon ang ating sinundan, pero isa doon ay hindi. Pare-pareho lang po tayo doon sa tao na lahat ay hindi niya sinunod yung utos na 10. Pare-parehas lang po siya. So, in spite of what God has done in my life, how do I live Christ in my daily life? So, kung basahin po natin yung Romans 7, verse 14, sabi niya dito, alam nating ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Romans 8:4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, ang nagiging problema po kasi dito mga kapatid ay nagtatalo ang sin sa grasya ng Panginoon at yung flesh sa spirit. Now, what we have to know po as Christian, we have daily battle. Araw-araw pa rin po ay totoong yung nandoon yung battle natin as Christian. Our daily practices is a contest with sin daw. More on spiritual battle po ito mga kapatid. Paano tayo mag-isip? Our mind, the soul, and our flesh. So the problem is, I am of flesh. Sabi diyan, if I am of flesh, kasi lagi nating pakaisipin na yung pinaka-weakest na nature po ng tao, it is yung flesh. The spirit is willing, but the flesh is weak. I am of flesh because kung tinitignan natin doon, yun yung unregenerate state po ng tao. When we say unregenerate po, hindi siya talaga na-renew in the mind, not renewed in the heart, hindi na-redeem in spirit, and wala tayong talagang unrepentant. Meron tayong unrepentant heart. So, I am a believer, but I am not perfect. Paul is saying here po, in Romans 7, verse 15 to 19, I am not practicing what I have to do. So, kung basahin natin ang Romans 7, 15 to 19, ang sabi po dito, I do not understand what I do, for I don't do what I would like to do, but instead, I do what I hate.
Since what I do is what I don't want to do, this shows that I agree that the law is right. So I am not really the one who does this thing, rather it is the sin that lives in me. I know the good does not live in me, that is in my human nature. For even though the desire to do good is in me, I am not able to do it. I don't do the good I want to do, instead I do the evil that I do not want to do. Problem of indwelling sin po. So, nandoon yon sa verse 17 to 20. The sin which indwells me makes me do it, in verse 17. And in verse 18, nandoon yung nothing good. Totoong walang maganda, di ba? Nothing good dwells in my flesh. Kasi kung flesh po kasi, mga kapatid, may capacity po kasi yung flesh para i-serve po at i-please natin yung sarili natin. Kagustuhan natin, kaya doon nangyayari na we leave God out of our life. Amen. So, ang problema doon, kapag yung flesh ang nananalo at nananalaytay, is still ako. I, me, my selfishness. So Christian is still struggle with sin through their whole lives. Galatians 5:17, for the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So, ganun pala, di ba? Sa buhay natin bilang Kristiyano, kaya siya entire life. Kasi hindi po pwedeng dito sa aspeto ng buhay ko lang ko susundin ang Panginoon. Last time, in our Bible study, napag-usapan namin, napag-share namin nila Ate Marge na gaano, di ba? Mahirap nga naman talaga maging Kristiyano. Yun siguro yung reason kung bakit madaming tao na ayaw magkaroon ng relasyon sa Panginoon kasi madami kang kailangang i-give up. Diba? Madami kang kailangang, as in, you will deny yourself nga naman talaga. So kaya siguro sabi namin, kaya siguro ayaw nila. Kasi still, yung sarili ko pa rin yung gusto kong masunod. So kaya nga siya flesh. So, pero sabi namin, apart from that is, mas mahirap yung walang relasyon sa Panginoon. Mas mahirap pa rin yung walang Kristo sa buhay kaysa yung meron tayo na kahit pa dumadaan tayo sa mga pagsubok, alam natin na makakaya natin kasi nandyan ang Panginoon. Let's take the example of Samson po, mga kapatid. He used the strength, his sexuality, and favor with God only to satisfy himself. Ibinasura niya po ang law of God at ginawa niya kung ano yung sa tingin niya po ay tama. Kung ano yung sa tingin niya sa mga mata niya is okay lang. So sa madaling salita po, he went the way of the fool. At mababasa po natin yan in Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. So hindi rin po siya kaiba sa karamihan din sa atin. No? So minsan nga sabi ko, talagang ang unang tuturuan every time magbabasa tayo ng salita is the one who reads the Word of God. Amen. So yun na parang talagang previously sa devotion ay ito yung na parang am I glorifying the Lord in my life? Totoo ba akong Kristiyano? So parang ganun na paano? Yung parang kaya ba mahirap na mag-soul win? It's because hindi nakikita si Kristo sa buhay ko. So parang ganun, di ba? Sometimes, the work yung parang may mga bandages of sin that we keep. Yung mga guilt feeling na hindi natin maibigay sa Panginoon. Kasi yun nga yung sa salita niya na hindi po pwedeng dito sa siyang nautos, sumusunod ako. Pero dun sa isa, hindi. So kaya pala siya entire life. Kasi lahat-lahat kailangan, di ba? Parang
nag-glorify natin ang Panginoon. Doon na lamang, di ba? Kaya nga siya everyday battle. So as an example, sa trabaho namin, everyday yan. Alam niya ni Ate Glenda, na patience, di ba? Doon pa lang, talagang natitest tayo ng Panginoon. Paano nakikita ang Kristo sa buhay mo? Di ba? The way we obey His word. Hindi pwedeng sa loob ng simbahan, pakitang taong Kristiyano ako. Pero sa labas, hindi nakikita yung Kristo sa buhay ko. So gano'n na parang, totoo ba na tumanggap ako? Di ba? So papasok doon na kailangan, as we receive the Lord, makita yung totoong Diyos na tinanggap natin. Di ba? Hindi po pwedeng, alam nyo yon mga kapatid, I know na nakukuha nyo. Pero, di ba, sabi nga dito, but He, ito po yung promise ng Lord. But He who is the God can redeem the very worst of us, regardless of our weakness, sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoon. God desires for us to submit our character, our whole being, our weakness to Him. All of us have to grow into the character of Christ. And there is only one way daw po. Yan po ay to submit to Him. O wretched man that I am, sabi doon sa Romans 7:24, who will set me free? And this is a miserable cry of a Christian who reflects on his own real condition under the illumination po ng Holy Spirit. So ito yung pangako ng Panginoon sa atin, that to those who hunger and thirst after righteousness, they will be satisfied. Matthew 5:6. We have to be aware of our spiritual poverty. Dahil hindi po tayo pwedeng mabuhay bilang Kristiyano po in the power of the flesh, but by the power of the Holy Spirit. One solution po, God alone, through Jesus Christ our Lord, para mapagtagumpayan natin ito. Only God can deliver you and me, and He will perfect us until the day of His return. At pakaalalahanan po natin, huwag po nating kalimutan yung posisyon po natin sa Panginoon. Yung standing with God, we are justified by faith, and we have a new relationship in which po na-reconcile po tayo sa ating Panginoon.